5 flood control projects ang nasira na naman sa kasagsagan po ng ulang dala ng habagat sa Zambales. Kabilang sa nasira ang San Juan Dike sa Botolan. Bumigay nga po ang parte nito dahil sa malakas na agos ng lahar sa Bukaw River. Nanganganib na malubog ang nasa 10 barangay sa Botolan sakaling tuluyan na itong mawasak. Bukod sa ulan, sinisisi rin ng mga opisyales ang irresponsableng quarrying sa lugar sa matinding pagbaha sa probinsya. Halos malubog na sa baha ang ilang bahay nang umapaw ang tubig sa San Fe River. May kasama pang buhangin ng tubig. Apektado rin po maging ang barangay hall, mga eskwelahan at health centers. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Bataan dahil sa pinsalang iniwan ng habagat. Kabilang sa apektado ang sektor ng agrikultura sa probinsya. Mahigit 50 milyong piso ang inisyal na tinatayang pinsala. Maraming mga palay ang nabulok na matapos ang ilang linggong mababad sa tubig. Nananatili ring lubog sa baha ang ilang bayan gaya na lang ng Hermosa. Abot tuhod pa ang tubig sa ilang lugar. Sa tansya ng Bataan PDRRMO, lampas kalahating milyong individual ang naapektuhan ng 18 araw na pag-ulan sa probinsya. Samantala, nagdeklara po ng state of calamity ang probinsya ng Bulacan. Kabilang sa mga apektadong bayan po ng Hagonoy na ilang linggo nang lubog sa baha. Nawawala pa ba ang baha dyan? Hanggang hita o lampas ng bewang pa rin ang tubig sa ilang barangay sa Hagonoy. Sa bayan naman po ng Santa Maria, hanggang binti pa ang tubig sa ilang mga kalsada. May mga lugar namang humupa na ang baha pero may naiwang makapal na putik. Nananatili ring sarado ang Makaiban Bridge na napinsala sa ulang dala ng habagat. Nasa state of calamity rin ang bayan ng La Trinidad sa Benguet. Sa datos ng kanilang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, higit 78 million pesos na ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa probinsya. Higit 20 landslide na rin ang nararanasan sa La Trinidad at nasa 18 lugar na ang binaha. Dagdag problema pa raw ang pagkamatay ng ilang baboy dahil sa African Swine Fever. Sa ilalim ng state of calamity ay magagamit ng mga LGU ang kanilang Quick Response Fund at umiiral din ang price freeze sa mga pangunahing bilihin. Samantala, matinding pagbaha rin po ang naranasan sa Mamburao, Occidental Mindoro. Sa mga kuha mula sa Himpapawid, kitang itinali muna ng mga residente ang mga bangkang ginagamit po sa pangingisda. Nararanasan pa kasi ang malakas na hampas na alon. Ilang araw na ring lubog sa baha ang mga barangay sa Mamburao. Umabot daw yan sa lagpas tao na baha. Sa ngayon po'y nananatili mo ng ilang residente sa mga evacuation center. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.